Hello mga ka-Antrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So may isi-share po ako at tungkol yan sa stator ng mga Euro, Rusi at mga Motorstar. But before tayo mag-start, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka po every time na may mga ina-upload tayong bagong video. So may bumibili kasi kanina ng stator. Ngayon, ang sabi niya, ang kanyang ang kanyang motor ay Motorstar 125. So, Motorstar 125, tapos binibigyan ko siya ng pang Rusi, sabi niya, ma'am, hindi po Rusi ang motor ko, pang Motorstar po. Okay. So, mayroon talaga mga ka-antrep, para sa, konting info for general, info na, sa piyesa po ng mga motor, meron talaga na halimbawa, sabihin natin na pang Rusi, pero pwede siya sa Euro, pwede siya sa Alpha, pwede siya sa Motorstar, or pwede siya sa, sabihin natin, TMX. May mga ganun po, marami pong piyesa na mga ganun, especially doon sa mga China-made na mga model or brand ng mga motorcycles. Or, minsan naman, meron ng, halimbawa, pareho lang yan sila, same na halimbawa, pang XRM. Pero sa packaging, hindi siya pang XRM, lalagyan talaga ng packaging din na pang, halimbawa, pang Smash or pang Wave. Let's say for example, okay, dito sa mga valve guide halimbawa. Ang valve guide ng mga Honda Click 125 ay same with the XRM 125 na FI. Pero may packaging ka na makikita na nakasulat talaga Click 125 FI at may mga packaging din na nakasulat lang talaga XRM 125, especially yan kapag mga genuine na klase ng mga brand. At same din doon sa mga replace, marami yan nakasulat. Halimbawa, dito sa mga front fork wheel seal, yan, mga packaging na XRM lang nakalagay. And then may mga packaging naman na Wave lang ang nakalagay, may mga packaging naman na Smash lang nakalagay, para doon sa mga ganitong klase nung na-encounter ko kanina na customer na gusto niya talaga ang packaging yung Rusi, sabi niya, ay yung Motorstar na 125 yung nakasulat. Meron din niya nangyari na Euro yung motor niya. Gusto niya rin yung nakasulat na Euro. Sabi ko, wala po kaming ganung brand, pero pareho lang po yan sila. Noong una sabi niya, ay, sige na lang po ma'am, hinahanap ko po kasi pang Euro. Sabi ko, pareho nga po yan sila ng pang Euro. Ganito po yun. Hindi lang nakasulat dyan sa packaging. Diba, halimbawa, may mga packaging tayo na may mga naka-ganyan. Diba, ganyan. So, nakasulat dyan is CG. Rusi, Euro, hindi nakasulat. And then may makikita ka na naman na ibang packaging, GY6 o kaya Rusi, mga ganon. Pero pareho lang yun sila, just because of the packaging nga. Para syempre doon sa mga suppliers, iba-iba, mabibili yun lahat. At para doon sa mga customers din na halimbawa, yung gusto talaga nilang naka-label doon sa packaging is pang yung motor talaga nila. One example also, kagaya kanina, may nagpakabit ng rear sprocket ng pang CRF. Ngayon, CRF yung motor niya, pareho lang kasi ng rear sprocket ang CRF at saka ng XR125-150. Ngayon, hinahanap niya, ma'am, sigurado po ba ito pang CRF? Kasi XR150 po ang motor ko. Sabi ko, same lang po yan, pareho lang po, sabi niya. Pag hindi po magkasya, ibabalik ko po. Sabi ko, sige po, palitan natin. Pero same lang po yan sila. Ngayon, ang pagdating sa engine sprocket naman, nagka-problema na naman kami kasi pang Supremo yung available. Ang gusto naman niya, CRF nga. Pareho lang nga po yun, yung pang Supremo at saka mga pang CRF. So, gusto niya rin yung may nakatatak na CRF. Wala kami available nun. Kasi ako, hindi na ako nagpa-purchase nun. Kasi nga, alam ko na same lang sila nung pang Supremo. So, yun, pati mas mahal kasi yung packaging na ang tatak ay CRF. So, hindi na ako nagpa-purchase ng mga ganong klaseng packaging kasi nga alam ko na ang pang Supremo ay pareho na pang CRF. So, same thing ulit ma'am, pag hindi ito ma'am magkasya, pag hindi ito pwede kasi CRF ang motor ko, ibabalik ko po ha. So, sabi ko, sige po.
ano nyo lang, ibalik nyo lang dito para palitan po natin. Ngayon, mabalik tayo doon sa stator kasi ang tagal naming nag-usap. Kasi nga, ang hinahanap niya talaga ay pang Motorstar 125. Tapos, wala daw siyang mahanapan. Ibinibigyan ko nga siya nito. Ayan. Stator, non-battery operated. Non-battery operated because meron siyang primary coil. So, ito yung mga coil niya. Ito yung primary coil niya. Ito yung wires niya, 5 wires. Ayan siya. So, pag i-check natin ang pulsar, green at saka blue lang. Yung i-ano natin sa ating multi-tester. Ganito. Yan siya. So, ano nga siya, umikot nga siya na daw, wala daw siya makitang pang Motorstar 125. Sabi ko, ito nga po yung available. So, this is also, ngayon katagalan, sabi ko, kayo po, depende po sa inyo kung gusto niyo pang maghanap talaga. Kasi wala po kayo makikita na, kung wala po kayo makita na ang packaging ay Motorstar 125, ito po ay po pwede doon. Same lang yan sila ng sukat. Wala lang sa packaging nakasulat. So, ito ay pwede sa mga Rusi 125 at saka sa mga Euro 125, Motorstar 125. Ngayon, pagdating naman, ito yung sinasabi nating non-battery operated. In-explain ko na nga sa kanya. Sabi ko, ang Rusi 125 po is non-battery operated. Motorstar 125. Ang Motorstar 150 naman, Rusi 150 at saka 175, ito yan sila, yung mga battery operated. So, battery drive yan sila. Ito ay walang primary coil kagaya nito, yung naiibang coil, yan ang tinatawag na primary coil. So, ito yun sila ni Rusi 150, 175 at Motorstar 150, 175. Ito sila, non-battery operated ang tawag. So, 4 wires lang siya, green, dalawang yellow, green at saka blue. So, same kasi yan sila ang butas, same ng laki. Pagkaiba lang is na ganito. So, para sa kaalaman po ng lahat, general info na lang din. Excuse me, may mga ganong ano po talaga, may mga ganong items, may mga ganong brand na hindi po nakalagay or iba-iba ang packaging. Marami po niyan sa ano, ano ba tawag dito? Sa mga steering cone bearing or knuckle bearing. Kagaya niyan, hindi naka-indicate sa ano, sa ano ba tawag dito? Halimbawa, yung sa mga Raider, iba ang steering cone bearing packaging nung mga FI at hindi FI, pero same lang sila ng size. May mga ganun po talaga. Why? Kasi nga, para syempre, mabili yung FI at mabili yung packaging nung hindi pang FI. So, mayroon din kanina, share ko na rin, na may bumibili ng pang Raider 150 FI na steering cone bearing, knuckle bearing, stick bearing yung available namin. Meron ding ball bearing. Ngayon, sabi niya, hindi man dito nakasulat ma'am na FI, kasi FI po yung Raider ko. Sabi ko, same size lang yan sila. So, hindi siya bumili. Excuse me. Kasi, baka nga daw hindi pwede kasi nga FI tapos carb. Pero pareho lang po yan sila. Okay lang din kasi may mga pagkakataon na yung halimbawa ayaw nung ano, halimbawa yung mga naghahanap talaga. Good thing din ito sa ano, satisfaction for the customers dahil talagang yung packaging na hinahanap nila, halimbawa FI nakasulat, so may available kami FI. Pag sinabing hindi FI, so may available din na pang carb o walang lusot, 'di ba? Maano din siya, mabebentahan. So, yun lang po yung aking mai-share doon sa ating mga mamimili at sa mga kapwa din natin baguhan dito. Marami pong mga baguhan or pa-start pa lang. Even me before, nung nag-i-start pa lang, ma-overstock ka po. Lalo sa mga throttle cable, yung mga accelerator cable, nako, mag-o-overstock ka. Halos na nag-stock ako noon dati ng nasa 200 plus. Why? 50 pieces throttle cable TMX 155, 50 pieces throttle cable TMX 125, 50 pieces pang Rusi, pang Motorstar, Euro, mga ganun-ganun. Pero all in all, later on, marirealize mo at malalaman mo rin, madidiscover mo na pari-pariho lang silang po pwede. Isang unit, isang brand,
isang item para sa lahat ng yun. Yung TMX 155 is pwede sa Euro, TMX 125, 155, Euro 150, 175, Motor Star, mga ganong klaseng mga brand ng motor. So, yun lang mga ka-antrip. Sana ay nagustuhan nyo ang aking tip dahil nga yan ay kaganapan kanina dito sa shop at may encounter nyo rin yan sa inyong mga shop kung kayo ay baguhan pa lang or kasisimula pa lang or magsisimula pa lang. See you next time. Please don't forget to follow and kung ayaw nyo namang i-share, i-like nyo na lang po ang video natin kung nagustuhan nyo. Bye-bye!